to the reading of our scripture. So ato ta sa ato ang text in the book of Psalms, chapter number 46. Psalms 46, and ato basahon ang verse number 1, 2, and 3. Verse number 1 ko, verse number 2 kamo, then all together ta sa verse number 3. Okay ba? So, to those nga wala pa'y Bible, i-share lang sa or try to look at sa inyuhang mga katapa diha nga na Biblia, and just inform me later, no, human sa panimbahon kung wala mo'y Bible para nga matagaan mo. And okay. So say amen if you're ready. The Bible says in the book of Psalms 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. All together now, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Let's go to the Lord in a word of prayer. Most gracious God, Heavenly Father, Lord, ang mga ginatugyan kanimo, ang pinakaulahin nga bahin, Ginoo Lord, sa mga panimbaon, inaot Lord, nga ikaw maghahatag og mensahe sa mga tawhan, pagkaon Ginoo Lord sa mga kalag, at the same time paghagit kanamo sa mga pagpangalaga diha kinimo. Ginoong Hesus, among ginahalad ang amo nga oras, ang amo nga kinabuhi, ang amo nga panahon diha kanimo karon nga kabuntagon. Nagahangyo kami Lord nga ikaw ang among mapasidunggan, ikaw ang among mapalipay tungod Ginoo sa mga pagsimba diha kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Lord, tagai kami og kadaugan, tanggala Ginoo Lord ang katulugon, ang kakapoy, kalaay, pulihi kini Ginoo Lord og attentiveness toward the preaching of your word. Og ako pod nga speaker Ginoo, nagapangayo ako og wisdom diha kanimo, kaya kulang ako ang mga pulong Ginoo, nagahangyo ko nga ang balang espiritu mo'y magatrabaho ug magalihok sa kinabuhi o kasing-kasing sa mga katawhan. Ginoong Hesus, sa mga ginapil og ampo Ginoo ang mga pastors, kaubanan namo, mga missionaries nga magawali pod o nagawali na sa imo nga pulong. Ikaw Ginoo Lord, magauban pod kanila apil Ginoo paghatag og gahom o kadaugan sa ilang nga panimbahon. Kayong tanan among ginatugyan, ginaampo sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. So ato ta sa mensahe nato karong kabuntagon, kabalo na mo sa mensahe, kabalo na mo sa title sa wali. So kung wala pa, remember a pastor no nga 50 na katuig, 50 years na nga nagpastor. So nahutdan sa rog mensahe ang iyang gibuhat pagka-Domingo, tindog siya behind the pulpit and he asked that question. Kabalo na ba mo sa akong wali karon nga buntag? Tubag pod ang mga members, wala pa pastor. Ingon pa niya, hala, panguli mo, tun-in ninyo, unsa nga akong wali. Pagkasunod Domingo, nang balik ang mga membro. Nangutahan na po ng pastor, kabalo na mo sa akong wali. Aming tubag po ang mga membro, kabalo na pastor. Hala, panguli mo, kay nakabalo na mo sa akong wali. Karon nagsabot ang mga membro, ingon pa niya, kamo nga mga ladies, maingon mo, nga kabalo. Kami mga men, maingon po mi, nga, wa po mi kahibaw. So pagpangutahan na sa pastor pagka-Domingo, kabalo na mo sa akong mensahe. Ingon po sa mga ladies, kabalo na pastor. Tubag po ng mga men, wala pa min kabalo pastor. Tubag po ng pastor, ala ka mong mga nakabalo, tudluin ninyo ni ang mga wala pa kabalo. Pamauli mong tanan. Oh. Karon kay tingali, based on the passage that we've read, na ani idea ang tanan about the message nga akong pagdalon. I'll be talking about sa mga current event nga nagapanghitabo, especially sa atong nga nasod. I'm talking about the earthquakes nga nag-igo sa daghan nga mga lugar. I'll try to look at my phone, no? Na ako gipicturean ganina nga information ganina ning mga 9 in the morning. Kaday lang. So ingon pa diri sa information nga akong natanawan sa internet, ganinang buntag, mga pila lang, 9 o'clock na ko ni gitanaw, ingon pa diri mga 28 minutes ago, from 9 o'clock na magnitude 4.6 nga earthquake sa Manay na pud balik. Aftershock siguro ni.
5 hours ago, 9 o'clock gyapon, nga time sa pagtanaw nako, naagyapoy 4.4 earthquake, magnitude na earthquake sa Bislig, doon na gyapon, no? Dito na Pasurigaw nga bahin. And then, ganina po, or 11 hours ago, 6 magnitude nga earthquake ang miigo sa Tandag. All in all, ubay-ubay na ang mga paglinog sa ato nga nasod nga ato nga nasubayan. And baguhay lang, tingali pila lang, 12, mga 12 days ago pa lang nga nasinati po nato, or more than 12 days ago nga nasinati po nato ang paglinog diha sa Bugo. Ang ako nga mensahe karon is based on what the Bible says in the book of Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Allow me to preach this message entitled, When the Earth Trembles. When the Earth Trembles. Ang ato nga makita sa ato nga nasod, mga pinalangga nga mga kaigsunan, ang earthquakes nga ato nga na-experience is an act of God. No? Muna yung natawag nato nga act of nature or an act of God, nga Ginoo mo'y nagbuhat niya na. Ingon pagani sa kong nadunggan nga mas maayo pang bagyo kay makapangandam pa ta. Napahigayon usahay nga ang bagyo muliis ba sa lain nga dili mo dayon, mo change ang iya nga direction. And we have time, ample time nga makaprepare, 2-3 ka adlaw, may inform na ta kung naay kami nga bagyo. Plang usa ka sakuna nga di gyud nato mapangandaman o di gyud nato ma-predict wa nay lain kundili ang ginatawag nato nga earthquake. Daghan ang ginasulti sa Bible mahitungod sa paglihok sa kalibutan, and I'll be talking about that later on. But rather, ang punto niini, nganong na mga earthquakes, it is to remind us how God is very powerful. Nga Ginoon sa kagamhanan, nga kita nga mga tao, gamay lamang ang atong nga kalibutan, gamay lamang atubangan sa Dios. Kung atong basahon ang Bible in the book of Isaiah, chapter number 66 and verse number 1. Isaiah 66:1, Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Nga Ginoo na nagingon nga ang langit mao ang iyang nga trono, mao ang iyang puloy-anan, pero ang kalibutan, despite sa kadako sa kalibutan, tumbanan lamang sa tiil sa tuwa nga Ginoo. Tingali sa diha nga mulihok ang tiil sa Ginoo, mulihok pod ang kalibutan. Or tingali kung mulihok ang impyerno, mulihok pod ang kalibutan. Ang og tulo ka punto ang pagadalon, when the earth trembles, tulo ka mensahe ang ginahatag kanato nga mga magtotoo, kanato nga mga katawhan. What are the messages when the earth trembles? Nga ginahatag nato, number 1, it is a message of warning. It is a message of warning. Unsa nga mensahe? Warning that God is shaking the world. God is shaking the world. Nga Ginoo iyang ginalihok, ginauyog ang kalibutan. Kung maghisgot ngayon tagpag-uyog, maghisgot ngayon tag-earthquake, it is not just a phenomenon, it is not just about tectonic plates nga nagalihok, kundili gialaw sa Ginoo para nga muhatag og warning sa katawhan. Tulo ka warning nga naman nga ginawarn ta sa Ginoo. Number 1, to awaken the sinner. To awaken the sinner. In the book of Luke 13 and verse number 3, the Bible says, except ye repent, ye shall all likewise perish. Nga naghatag ukuman ang Ginoo in the Bible, nga wala na ilain kundili nga ang tao maghinulsol sa iyang kasalanan. Kung atong hinumduman in the time of Noah, tingali na cover sa inyo nga lesson about catastrophe. Nganong naa may baha, it was because people were wicked before God. God sent judgment para nga pukawon ang tao. Not only to awaken the sinner, no? In the time of Sodom and Gomorrah, nagpadala ang Ginoo ni Lot dito, but then later on si Lot nag-compromise. And makita nato nga grabe ka wicked. Ingon pa sa Bible, the men of Sodom were wicked exceedingly before the Lord. So sa gibuhat sa Ginoo, God sent down judgment, fire and brimstone, nga gisunog ang Sodom and Gomorrah, og apil na ang karatig ang duol nga mga syudad, giugdaw sa Ginoo, pinaagi sa iyang judgment.
Pasalamat ta nga nagingon ang Bible, the book of Lamentations, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa kadaghan nga mga aftershocks o mga grabe nga bagyo, linog nga atong naagyan, pila ra may nakalas nga kinabuhi. I'm not saying nga wala ko naluoy, I'm not saying nga wala ko'y simpatiya sa nangamatay. This just proves nga ang Ginoo maayo ra gyapon sa tua. Out of pila ka milyon ka Pilipino, pila ra ang nakalas nga kinabuhi. Sorry sa mga nangawala nga kinabuhi. Pero pamatuod gyapon ang Ginoo nagapanawag kanato. Mao na ingon pa sa Bible nga kung dili pa sa kaluoy, kung dili pa sa mercy sa Ginoo, dili ra sa isinta, sa Bugo, dili ra isa sa Mindanao, dili ra pipila dito sa Luzon ang makuha. Milyon ang kwaon sa Ginoo bayad sa atong nga kasalanan. Pero pasalamat ang Ginoo, iya rang ginauyog ang kalibutan para nga pahinumduman or pukawon. Number 1, the sinner. Number 2, to alarm the sinning nations. A message of warning. God is shaking the world to alarm the sinning nations. Parang alarmahon ang mga nasod. In the book of Amos 4 and verse number 12, mabasa nato ang pulong, prepare to meet thy God, O Israel. Nga ang Ginoo naghatag og mando sa nation of Israel, prepare to meet thy God. And this message, prepare to meet thy God, dili lang para sa nation of Israel, kundi sa tanan nga mga nasod niining kalibutan. We have a passage in the book of Matthew chapter number 10 nga gisulti dito, gisaysa ni Jesus, gidivide ang mga nations into 2 groups, the sheep nation and the goat nation. Ang punto dito sa judgment of the nations nga hukman sa Ginoo ang tanan nga mga nasod. Kabantay ba mo nga naay personification ang mga nations? Ang Amerika naay gitawag nila nga Uncle Sam. Ang atua kay si Juan Tamad, ang atua nga personification. Ambot sa uban nga nasod siguro. Samurai ang sa Japan, no? So, I believe nga later on, sa judgment sa Ginoo, God will, take account of how we use His Word, how we, receive ang iyahang mga spiritual nga mga butang. Kaya kung tanawon nato makalibutan karon, walay usa ka nasod, no? Mo na ingon pa sa Bible, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Niabot na sa punto ang mga nasod nato karon are sinning against God. They have forgotten God. They have forsaken God. Nga atong nga nasod paglinog, pasangin lang din ng atong presidente. Na nag-post, kung nakita na ako dito, nga dito daw sa Bagyo, pagkauman sa Bugo, o sa Manay. So BBM dayon. Ga-cross-stick din BBM. Luya po sa presidente, iyahaman sala. But I want to tell you, dili ra usa ka taong nakasala, dili ra pipila ka mga grupo, tanan kita, all of us are sinners before God. In general, our nation needs God. We need to repent. Mao gani nang naingon pa sa Bible, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Our nation needs healing. We don't need religion. We don't need more laws. What we need is to repent and go back to God. We need healing. We need God's healing. We need to repent. Sa diha nga, grabe na ang ulan, bagyo dito sa Luzon. Nanggawas ng gitawag nila nga mga problema sa mga flood control project. I'm not trying to be politics here, no? Dili in politika ang punto nako ang kamatuoran. O nga tungod sa mga sakuna nahibaw-an day nga kulang, substandard, improper. Ang gitawag nato nga mga proyekto mahitungod sa pagbaha. Kung mabantayan po niyo diri po sa Cebu, maura po gyapon. No? Tunay nga adlaw agi mi sa 20, grabe ng baha. Pila ra ka oras nga ulan, pila ra ka minuto nga ulan, baha na. Ang kulo, no, kaagi taniya na itong mga nanglabay nga mga bulan, nga grabe ang ulan. Mandawi, Pardo, asa pa na, grabe ang baha.
So sa may makita nato, mingundayin ta nga substandard manggod, no? Ay istorya mi ni Berjo na taning kung ngano man ni nga ingon manggod siya nga ang mga estudyante daw November pa mobalik og klase. Ang kung dili man ang estudyante ang nalipay, ang ginikanan ang nalipay. Kay di naman makahatag og pambaon. Labi ng mga estudyante no nga mag-maintain mo 100 ang adlaw. Nya kung tulo mo kabok 300 na. Gabiha sa isa ka semana 1.5 ang kinahanglan para sa tulo kabok bata. Asa makamangahoy 1.5 in taon ay. O kunya kung high maintenance ang anak 150, 200 ang adlaw. Kunya kini ba mga estudyante nato no mga maro-maro na ba? Kama-open na ghost project. mga contractor pod. Naarabay kuan sa eskwelahan, no? Oh. Naarabay project. Nangayo na ba? O man ang ghost project, no? Nangayo na ba? Oh, diha na nangaton, diha na nangupya ang mga kuan, mga kadigulangan sa mga estudyante. Oh. So, magkaingon kita nga grabe. Kung wala nang aging baha, wa ma-expose ang mga substandard. Kung wa maagi ang linog, wa ma-expose nga substandard ang mga building. Mao nang kita mo tong picture dito sa Bugo, no? Sa ilang city hall nga perting baga pa aning poste nato ang ilang poste. Pero pag linog na buak, gamay ra day kayo ang murag 4x4 na to. Oh, kabalo naman mo naman tayo mga mason dere, panday dere, Brother Titing, Brother Nunoy. Gibalot ra og kuan, semento. Ang tinuod nga haligi, murag size na siguro, 8. Wala na nakadako. Oh, naapay katong flooring nga ilang semento, wala day tanong gibutangan na og mga kanang mga balas bang gibutang og kanang kuan, sako. Nya gisemento na dayon. Oh, mo tingingos Ginoo, di din ma-expose na ang kuan kay di tagsa man maigo og bagyo ang Visayas, labi na ang Cebu. Atong paagyan og kuan bi linog bi. Oh, pag linog wa na. Dito nakita ang tanan ng mga substandard. So, this just proves that ang ato ang mga nasod nato gi-institute sa Ginoo ang gobyerno para nga mo preserve and protect sa mga katawhan. Mao ginang iyang pinakatrabaho. Pero kung lahi na gani ang iya nga function, naa na sa pagprotection sa mga pipilala nga naa sa kagamhanan, or ang iya nga trabaho instead of helping the people, sila na ang mukurakot, then that nation is sinning against God. I don't care kung naapatay cross, I don't care kung naapatay religion, I don't care if we have the Bible, if we are not following or our leaders are not righteous before God, then we are sinning against God. So a message of warning to awaken the sinner, to alarm the sinning nations. Not only that, but to alert the saints. To alert the saints. When the earth trembles, it is a message of warning. God is shaking the world to alert the saints. In the book of Romans chapter number 13, Romans chapter number 13 and verse number 11. Mao ni ang sulti sa Bible, the book of Romans 13:11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Unsa ang sulti pa ni Pablo, ingon pa sa 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Kabalo na ta sa panahon. Higala igsoon, ingon pa ang Bible, redeeming the time, the days are evil, the time is short. Doon lang pagbalik sa Ginoo, doon lang paghukom. So unsang dapat buhaton nato ang mga earthquakes is a message of warning para nga ma-alert kita. Kay base nagtulog-tulog na ta mga pinalangga nga Kristohanon. Nagluyuan na ta, nagbugnaw na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon pa sa book of Romans, now, not tomorrow, not next month, not next year, ayaw pa butang 2026, wa takabalo kung maabot pa ta ni ana. Anytime the Lord may come. So dapat nato buhaton, we need to be alert. Atong buhaton ang atong makaya para sa kamayaan sa Ginoo. Now, it is high time to awake out of sleep. Ay kaduha nga punto, when the earth trembles, it gives us a message of warning. Number 2, it gives us a message
of worship. Gives us the message of worship or to worship. Pasabot niini nga musamba ta diha sa Ginoo. When the world trembles in fear, ang kalibutan nagpangurog sa kahadlok. Makita nato sa mga video no nga pagsugod nagaykurog gani. O tanan nga ampo, tanan nga Ginoo. Mao na ang time nga daghan tingali nga ma-mention ang ngalan sa Ginoo. Lord Jesus, Ginoo tabang Lord. Madungog nato, wala ko nagbiay-biay, wala ko nagtamay sa mga nagatawag sa Ginoo. Kay mao man ingon pa sa itong passage, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kung unta may numduman pa sa tao, nga dili lang panahon sa sakuna nga kita makihinumdum sa Ginoo, kundili nga all of the time, maayo ang panahon, dili maayo ang panahon, nag-ulan, wala nag-ulan, nailinog or walay linog, we need to worship God. Kusay, kinahanglan paagyon ta sa Ginoo mga sakuna, mga kalamidad, parang kita makadumdum diha sa iya. This is a wake-up call, ingon pagani nako ganina based on the book of Romans, para nga kita po, number 2, mag-worship sa Ginoo, telling us that God is still in control. The message of worship, that God is still in control. Nga ang Ginoo mo gaya po yung nagakontrola sa tanan. Dapat kita mga Kristohanon, dili ta mo panic, but we need to praise God. Amen ba? Do not panic, but rather praise God. Tulo ka butang about message of worship. Makita nato about God, His power is unmatched. His power is unmatched. In the book of Nahum, chapter number 1, the book of Nahum 1:5, ingon pa dito, the mountains quake at Him, and the hills melt. So, kining paglihok ta ng trabaho ni sa Ginoo. Now, I believe nga ang pinaka-greatest nga linog nga nahitabo, based sa history dito sa Chile, 1960, 9.5 magnitude nga linog. Grabe, no? 9.5. And ang pinakagrabe gyud sa history, kung ato lagi yung subayon, wa man na-mention sa Bible, naisgutan man sa inyo nga Sunday school teacher about catastrophe, mention dito that the fountains of the deep were opened. No? Sa ilalom sa yuta, naapa na yung mga tubig dito. Nga sa diha, nga nag-ulan ang Ginoo, dili lang ang ulan, maoy nagpalunop sa kalibutan. Kundi giabrihan sa Ginoo ang fountains of the deep, nasa ilalom sa yuta, gipabugwak ang tubig. So obviously, kung pabugwak ang tubig, nag-earthquake ang mahitabo. So during the time of Noah, ang pinakagrabe gyud nga linog. Nawa gitay word for word, pero kung imo nga sabton, sentido common, naagilinog nga nahitabo sa time ni Noah. And then later on, nausab ang geographical formation sa kalibutan. Ang weather sa kalibutan nausab after the great flood sa panahon ni Noah. Na kung atong tanawon ng Bible, there will be a great one. Na ginaingon nila nga the big one, nga moigo niya, delikado nga moigo. Sa ato nga nasod, kay dito sa Luzon area, ang NCR nato na itaas kay da nga fault line. Nga kung maigo lagi daw kuno ng big one, dako daw kuno ang damage diha sa Manila or NCR area. But I want to tell you, ang big one, may isgutan nato na later on in the book of Revelation. Grabe nga paglinog. Ambot kung masukod pa baka nila ng linugan na. Now, ang atong punto sa ikaduha, when the earth trembles, a message of worship, pakita nato nga ang gahom sa Ginoo, walay pwedeng makapugong, walay makalabaw sa gahom sa Ginoo. Not only His power is unmatched, but number 2, His presence is unchanging. A message of worship. Nga sa panahon nga naisa ko na, we need to worship God because His power is unmatched. His presence is unchanging. Ingon pa sa ato nga verse, God, pinakauna nga word, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ato nga hinumduman ni Galegsoon, kita nga mga anak sa Ginoo are protected not only by the blood, not only by the robe of righteousness ni Jesus, but ang iya nga person, ang iya nga presensya, naa kauban nato kanunay. Jesus said in the book of Hebrews, I will never leave thee nor forsake thee.
Sa Great Commission ngayon pa niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matapos man ang kalibutan, magunaw man ang kalibutan, naa ang kauban, naa ang presensya, kauban nato ang Ginoo kanunay. Not only His powers unmatched, unchanging ang iyang presence, His people must respond. Kita nga mga katawan sa Ginoo, we ought to respond. And ang greatest example nato about mga sakuna, kini gani pinasahi pa. Nganing abot sa kinabuhi was Job. Di na lang tamuadto dito kung basahon nato. Grabe ang giagya ni Job. Gikuha ang tanan sa iya. Napatoy, I forgot kung sa mga mananapno ang gipadalaan og kayo, sunog tanan ang iyang mga anak. Great wind, ngabing uyog sa panimalay, natumpag ang panimalay, patay ang iyang mga anak. So grabe ang kalamidad, ngagiagya ni Job. Later on, padalaan po siya mga boils, ingon pa sa Bible. Then, we have the account ng iyang asawa, giforsake siya. Ang iyang mga friends, bingadto dito, not to comfort him, not to encourage him, kundi nga i-criticize and to condemn Job. Naa siya nabuhat nga dili maayo. Kung kana tingali mahitabo sa atong kinabuhi, maghikog na ta. Kung kana tingali mahitabo sa atong kinabuhi, tanan nga negatibo nga butang, mamahay na nato tingali ang Ginoo. But in Job 1 verse number 20 to 21, ingon pa dito, Job worshiped God. Tanawon nato sa Job. Job chapter number 1, verse number 20. Then Job arose and rent his mantle, shaved his head, fell down upon the ground, and worshiped. Job said, naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. What a testimony sa kinabuhi ni Job. Nga wala niya pasanginlan ang Ginoo, gi-blame ang Ginoo sa panghitabo, but rather he responded in faith. He responded by worshiping God. Og mao po ni ang atong nga kinabuhi nga mga Kristohanon, mao ni ang dapat natong buhaton when the earth trembles. We must worship God. Ang pinakalas nga punto, kakong danon when the earth trembles, not only it is a message of warning, it is a message of worship. It is a message of waiting. It is a message of waiting that God is soon coming. Mensahe ni sa pagpaabot, kay doon na ang pagbalik sa atuang nga Ginoo. 5 ka punto about the message of warning. Number 1, we have predicted signs. Mga predicted signs. In the book of Matthew 24, sa atong nga kapanahunan, gitagna na. Matthew 24, verse number 7. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Now, kining famine, no, naan na ni, daghan. Dito sa Africa, makita nato na, even gani diri pod sa atong nasod, na po'y mga mangilan-ngilan nga mga lugar nga galisod na. Grabe ang ulan, grabe ang baha, di katanom. Grabe pod ang init. Patay gapon ang ginatanom. So ginapredict na nadaan, not only famine, pestilences, agi na tag-pandemic. Pero ingon pa sa Bible, ang pinakalas, earthquakes in diverse places. In the book of Mark 13, Mark chapter number 13, so kanang prophecy ni Jesus in the last days na, earthquakes in diverse places. In the book of Mark 13, and verse number 8, for nation shall rise against nation, gibalik yapon, kingdom against kingdom, there shall be earthquakes in diverse places, there shall be famine, troubles. These are the beginnings of sorrow. So, gina-remind ta, duha na kalibro, same passage, no? Nga earthquakes in diverse places. Now, in the tribulation period, naapoy earthquake nga may tabo.
Go to the book of Revelation 16. 16 and verse number 17, 18. And the seventh angel poured out his vial into the air. There was a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." And there were voices and thunders, lightnings, and there was a great earthquake. Ingon pang Bible, gi-describe unsa nga klase nga great sa kakusog, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. No? Muna ingon pa sa verse number 20, every island fled away, and the mountains were not found. Grabe nga linog ni. Kaya ingon pa sa Bible, pati ang mga bukid, mga wala. Ang mga isla, mga wala. Sa mga linog na experience nato, natumpag naman. Action naman o sink. Tingaling nadungog na ninyo ang kondisyon dito sa Hagnaya Port, no? Nga murag ning us-us ang ilang nga yuta nila kaya wala ginabaha karon, maabot nagtubig dagat. Pero ang ingon pa sa Bible, the book of Revelation, mas grabe gyud. Kining ato ang nasod nato, pila na kayta 7,000. Nausab naman to, di naman to 1,007. No, gi-change naman nila kay murag nadungagan ang ato ang Pilipinas nato, ang archipelago. So daghan na. Sobra pa diha, mga wala ang atong mga nasod nato. Mga wala ang mga isla nato, mga wala ang mga bukid. Because of the prophecy, gipredict na nga signs sa tuang nga time, earthquakes in diverse places, and even in the great revelation, the book of Revelation. A message of waiting, not only we have predicted signs, but punishing shakings. Punishing shakings in the book of Isaiah 5:14. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure. So, tanawan ninyo, pati ang Bible, sa purpose ano mga earthquake. Ang usa ka reason maybe nga gina-enlarge sa impyerno ang iyang kaugalingon. Ingon na ang Bible that hell is beneath us, o ilalom sa atua. So, we believe nga ang impyerno nara sa ilalom. And tungod sa gadaghan, ingon pa sa awit, 100,000 souls a day are passing to their doom. Padulong silang kalaglagan. Mauna nga ga-enlarge ang impyerno. Imagine pa naman nga pila ka bilyon na nga tao sa pila na kalibo katuig, 6,000 years already nga nag-exist ang kalibutan, pila na ka billion or billions or basin trillion na ka mga tao ang tua didto. So kinahanglan nga mo enlarge ang impyerno para i-accommodate ang mga bag-o nga moabot didto. Not only punishing shakings, predicted signs, but painful groanings. So ni siyang painful groanings in the book of Romans 8. So may cause sa earthquake, not only nga gipredict na, not only nga ga-enlarge ang impyerno, but rather because of mankind. Tungod sa tao pod, Romans 8, verse number 22. For we know that the whole creation, katibukan no, mananap man, kalibutan man, tanum man, we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. So ang punto sa sulat ni Pablo, ginapainumduman ta nga even ang creation, ang kalibutan. Yes, the Bible says, the book of Psalms 19, the heavens declare the glory of God, the firmament sheweth His handiwork. Ang creation sa Ginoo nagapakita sa power sa Dios. Pero kung tan-awon nato ang kalibutan, grabe na ang corruption nga gibuhat sa tao because of moral decline, because of corruption, because of sin. Mauning napagan or affected ang ato ang kalibutan. Not only painful groanings, but patient waiting. Patient waiting. A message of waiting. God is soon coming. Patient waiting. Ingon pa sa Titus 2:13 nga atong kanunay ginamemorize, ginabalik-balik, looking for that blessed hope. Are you looking for that blessed hope? Are you waiting, anticipating for the coming of the great God? Mao na dapat ang atong hinumduman higala igsoon. Kung mao lagi, murag akong paminaw no, kinahanglan pagyug mas kusog-kusog og
7.6 nga linog ang atong kalibutan. Kay wala pa man daghan noon ang atong nga numbers karon. Glory to God, no? Salamat as Ginoo, daghan ang atong numero karon, pero daghan pagyapon mga Kristohanon nga wa kabantay. They need to hear this message that the earth is trembling because God is giving us a warning. God is calling us to worship, and God is wanting us to wait on Him. Maghuwat ta diha sa iya. Not only that, but ang pinaka-last message of waiting, ang persevering faith. Persevering faith. Kinahanglan mo persevere ta, lahutay ta, hangtod sa katapusan hingala igsoon. Kung sa ingon pa sa Bible, in the book of James 5:8, James 5, verse number 8, be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. So, gi-challenge ta ni James, sa nga sulat, nga pasensya lang, no? Pailob. And then, ingon pa diha, we need to establish our hearts. Kaya problema sa usay sa tao, kin double-minded man, double-hearted, kanunay. Mabot usay ang problema, mga lagad ba ko sa Ginoo dili, musimba ba ko sa Ginoo dili, mubasa ba ko Bible dili, maampo ba ko dili. Ingon pang Bible, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. So ang punto nato, mga trials man na, mga troubles man na, earthquakes man na, calamity man na, unsa man ang mga negatibo nga maabot sa atong kinabuhi, we need to persevere in our faith hangtod sa pagbalik sa atuang nga Ginoo. So this is our message this morning. When the earth trembles, it gives us a message of warning, a message of worship, and then a message of waiting. Nga doon lang pagbalik sa ito nga Ginoo, we need to double our time, remain faithful, kay basin mo balik ang Ginoo para maabtan kaniya nga matinud-anon sa iya nga pagbalik. Let's bow our heads and let's go to the Lord na word of prayer. Our most gracious God, Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity, Ginoo, maayong adlaw nga imong gihatag kanamo. At the same time, protection. Right now, daghan ang mga aftershocks, mga earthquake pa nga nagapanghitabo, dili lang sa Pilipinas, kundi dili sa tibok kalibutan. Kay mauni ang tagna sa Biblia based on the book of Matthew 24. Nag-pray kami, Lord, na ikaw unta magapadumdum kanamo to put our faith and trust in the living God. The Bible says in the book of Psalms 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. We need to be established, Ginoo, nasayod kami nga di kami nimo pasagdan, and kini mga sakuna is a reminder na as a church or as a believer, kami mangandam sa imong pagbalik, and if ever na kami mga loved ones o mga higala nga wa pa masulti sa Ebanghelyo, magamito na mo ang nabilin nga panahon, Ginoo, so that sila pod makailag makadawat kanimo para moabot man or moabot man ang may tabo man ang imong pagbalik, maapil sila, Ginoo Lord, sa pagsakdaw. Salamat, Ginoo, nga despite sa mga calamity sa among palibot, naagyapon ang mga protection. Salamat sa mga compassion, sa mga mercy, sa mga faithfulness, nga wala pa kami totally napukan. Ang kining mga nangamatay is just a reminder para kami, Ginoo, mobalik diha kanimo. Lord, tabangi ang among nga nasod, pasaylua, Ginoo Lord, ang among nga nasod, much more sa mga leaders unta nga mahigmata, Ginoo, sa tinud-anay nga condition, nga kinahanglan nga naay righteous nga pag-lead, Ginoo, sa mga nasod. So I pray, Ginoo Lord, nga ikaw mga-bless matag usa sa mga pagpamauli, protection ni, and then also we include in our prayers ang katong na mga balatian, ang mga sakit, Ginoo. Lord, bisitaha sila, ayuha sila, hikapa palihog, Ginoo. Tagaig complete recovery and healing. And to those po nga naay mga problema sa finances, ikaw, Lord, mag-supply. And to those nga naapoy ginaagyan nga mga kabugnawon sa spiritual nga aspito, I pray that you will visit them and touch their hearts, Ginoo, using your word and the Holy Spirit para, Ginoo, ibalik ang kalayo, Ginoo, sa pagpangalagad diha kanimo. Sa mga pagpamauli karon, amo nga ginabalik ang dungog himaya diha kanimo, you alone is worthy to be praised. Salamat sa kaluwasan, salamat sa simbahan, kinabuhi, sa panalangin, sa maayong panglawas, sa protection, Ginoo. Thank you for everything.
and we glorify and magnify your name this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So I would like to call our song leader to lead us in